Ngayon po ang ating panauhin ay ang kapatid ng pumanaw nating kaibigan na si Mahal. Ladies and gentlemen, please welcome Irene Tesorero. Hello, good Hi, morning. Good evening. Good evening, good morning. Si Irene po ay nasa Cleveland, Ohio. Kasalukuyan po ay tanghali, no? Diyan sa inyo? Tanghali, yes. Oo. Apat kayo magkakapatid, tama, Irene? Tama, opo. Kami lahat dito, ako at ang aking team, kami nakikiramay sa pagpanaw ni Mahal. May nais ka bang sabihin? Kumusta naman ang kaganapan? Maayos ba na dinala sa kanyang huling himlayan si Mahal? Ano ang kwento? Itong huling araw, nagpapasalamat ako dun sa mga taong sumuporta kay Mahal, sa mga fans niya, at binigyan nila ang pinaka the best para kay Mahal. Kaya hindi ko masyado kami na-overwhelmed sa dami mula abroad, sa Pilipinas, mga kamag-anak. Parang ang mundo lumiit para sa kanya. Nagsama-sama. Maraming salamat sa kanila. Irene, sino si Mahal na hindi namin kilala? Ako. Yan ang aming bunso, kung tutuusin. Panganay siya pero bunso sa amin yan. Napakalambing yan. Maalalahanin, araw-araw yan, nag-message yan. Lalo na ngayong merong online, lagi yan nag-text, kumain ka na, kamusta ka na, natulog ka ba? Hindi yan nakakalimot. Kaya kung mapapansin mo, lagi siyang nasa phone. Maalalahanin sobra. Ano ang nagawa ni Mahal bilang kapatid sa iyo, personal? Sa akin, financially, tumulong siya sa akin para makapag-abroad. Kanina sinabi mo na na-overwhelm kayo sa suporta na ibinibigay ng kanyang mga kaibigan at mga fans. The best, sabi mo. Anong ibig mong sabihin? Ano sila like all out support, lahat ng good memories ni Mahal. Yung isang fans niya, sabi niya, halos nagpakamatay na ako, pero narinig ko lang yung tawa niya. Kaya andun siya sa labas, naghihintay na makita si Mahal. Yung mga bumuhos na bulaklak, donasyon, lahat all out talaga ang bigay. Tapos binigyan si Mahal ng special service from sa chapel to Himlayan. Ang Himlayan nagbigay ng magandang serbisyo para sa kapatid ko. Which is hindi namin in-expect, hindi kami nagtanong. Akala lang namin from chapel to Himlayan. Yun lang, may security guard, everyone talagang sinuportahan si Mahal. Noong kasagsagan ng kasikatan ni Mahal, in one of my interviews, naalala ko na parati niyang sinasabi, ako Tito Boy, hindi ko na lang iniintindi ang mga criticisms, yung mga nangungutya. Sabi niya, this is a paraphrase. Hindi ko maintindihan kung bakit inaapi nila ako dahil maliit lang naman ako, pare-pareho lang naman ang tao, mga tao lang naman tayo. Sa mga pagkakataong ganito, nagre-reklamo siya sa'yo noon, ng mga panahon na yun? O yes. Talaga, ano sinasabi niya? Ang sinasabi niya, bakit ba nila akong tinutukso? Ano bang meron sa maliit na wala sa akin? Ano bang meron sa malaki na wala sa akin? Sabi ko, na-explain ko sa kanya, at least ikaw magkakasya ka. Pwede kang, pag sumakay ka sa jeep, pwede kang kumandong, yung malalaki, hindi. Or naiinggit sila sa'yo kasi sikat ka, sila hindi. Pag nakikilala ka, mahal ka na kagad. Samantalang sila, they have to show na they're good people first bago sila magustuhan. Sa'yo pa nga lang, tawa pa nga lang, mahal ka na eh. Irene, kailan kayo huling nagkausap ni Mahal? At ano ang inyong pinag-usapan? And did you know na may karamdaman na ang iyong kapatid? Ano ang iyong kwento? Ito Boy, ito nga ang pinakamasakit sa lahat eh. Yung last namin pag-uusap, a week before siya nagkasakit. Nagkatampuhan kami. Kasi namatay na si Papa. Sabi ko sa kanya, umuwi ka muna. Mag-greet ka muna kay Papa. Kasi nga, every morning tatawag yan. Sabi ko, kung ganyan lang naman, umuwi ka na lang. Parang mag-greet ka muna kay Papa. Kasi kailangan mo yan eh. Kasi si Mahal, ang stress niyan, iba. Sinisipon. Pag mataas na ang stress niyan, sinisipon na yan. Lagi siyang umiiyak. Kaya nagkatampuhan kami niya nung a week before siya nagkasakit. So nagkapalitan kayo ng salita, nag-away kayo ni Mahal sa telepono. Anong sinasabi niya? Dahil noon pa man, kahit nung nakikita kita, makulay talaga ang love life ng iyong kapatid. Di ba tawa lang ng tawa yun? At hindi naman talaga niya itinatago ang kanyang love life. So every time you talk about yung kanyang mga friends, yung kanyang mga special friends, mga boyfriends, ano ang parating paliwanag? At bakit kayo hindi magkaintindihan? Kasi sabi niya ng ganun, sige nga, kayo nga may pamilya, may anak. Ako wala. Ito lang nagpapasaya sa akin, boyfriend, barkada. Hayaan mo na ako. Nabibigay ko naman yung gusto niyong lahat. Ganon siya lagi. Or meron kayo na wala ako, yung pamilya nga. Pwede naman eh. Pero sa bahay okay, yan ang gusto niyo? Yes, okay. Para ma-monitor siya. Kasi ano yan eh, baby yan eh. Lahat kailangan abot mo yung tubig, sipilyo. Alaga namin yan eh. Which is si Migs din, ganon din. Alaga din ni Migs yan. Kaya lang, iba pa rin yung kami. Okay, pag-usapan natin. Yung inyong hindi pagkakaunawaan ni Mahal, a week before nagkasakit siya, si Migs ba ang dahilan? Hindi po. Hindi po si Migs. Ano lang, ang gusto ko lang umuwi lang siya. Lalo nung namatay si Papa, gusto ko siyang mag-grieve with the family. Yun ang, hindi siya nakinig. Okay. Bago tayo pumunta kay Migs, may mga boyfriends na talagang si Mahal would be very open about. Yes. Sino ang gusto mo sa kanila? Let's not talk about Migs. Doon muna sa mga dati. Ay, wala. Wala. Bakit? Because alam ko niloloko nila si Mahal eh. For publicity lang. Tito Boy, alam mo eh. Alam mo pag mahal ang kapatid mo. Sinasabi niyo yan, lalo na ikaw, nung nandito ka pa sa Pilipinas or kahit nasa Amerika, sinasabi mo kay Mahal na hindi ka siniseryoso ng iyong mga boyfriends? At ano ang kanyang reaction? Yes. Hindi totoo yan. Dahil nakita namin ang saya niya eh. Oo. Tito Boy, iba yung saya niya, tingin ko kinocover lang niya kung ano talagang meron na katotohanan. Kasi si Mahal,
kilala ko yung Tito Boy, yung saya niya iba. Mm. Iba. Nung before kila Jimbo, iba. Alright, let's go to Migs. Kasama sa Albay, ito'y diretsang tanong, Irene. Masama ba ang loob ng iyong pamilya? Masama ba ang loob mo kay Migs? Hindi po. Okay. Hindi. Lahat kami hindi. Kung tutuusin, nagpapasalamat kami kay Migs kasi yung sa huling 2 days ni Mahal, nung nag-start na siya nagkasakit, nagsasabi na siya, si Migs. Which is si Mahal, sinasabi niyang okay lang siya. Si Migs, tumatawag kay tita, sinasabing kung ano na sitwasyon ni Mahal. Which is, naiintindihan ko ginawa nila yung paraan. Okay, sinubukan natin tawagan, i-message, i-chat si Migs because we wanted to hear his story pero hindi pa kami nagtatagumpay, hindi pa namin nakukontact. Irene, sa iyong pagkakaalam, ano bale ang relasyon ni Migs at saka ni Mahal? Ang sabi niya sa akin, kaibigan. Naniwala ka ba sa kanya? Pero kasi pag binigyan mo siya ng attention, boyfriend ka na. Iba yung definition sa kanya ng kaibigan at boyfriend. Basta may ganyan, kagaya niya, magkasama sila sa bahay, boyfriend niya na yan. Para kay Mahal. Pero para kay Kay Migs, Mahal. ano ang trato ni Migs kay Mahal? Kaibigan. Pero special na kaibigan. Naniniwala ka ba na minahal ni Migs bilang kaibigan si Mahal? Mhm. Ito boy, kung mapapansin mo naman yung pag-aalaga niya okay naman Wala naman. Kasi nung mga ibang boyfriend ni Mahal, hindi ganyan ang trato kay Mahal Kaya si Migs, talagang binigyan niya ng special treatment si Mahal. Which is kaya okay naman ako sa kanya. Naalala ko lang, Irene, kasi noong buhay pa si Mahal, there was a post na galing sa inyong mga kamag-anak kung saan ayaw nila kay Migs dahil ginagamit lamang si Mahal ni Migs at base doon sa mga posts, sinasaktan si Mahal. Ano ang iyong komento? Mga bata lang yung Tito Boy. Sabi ko nga sa kanya, huwag mo nang intindihin. Okay. Hayaan mo na yung kahit sino pwedeng magpanggap na galing sa pamilya ni Mahal, pero wala po sa amin. Ni-isa po sa amin magkakapatid, sa magulang ko, wala po yan. Kasi sobrang nasaktan si Mahal doon sa post na yun. Sabi nga niya, huwag niyo naman sirain ang aming pagiging magkaibigan, ang aming tandem. I remember the word. She used the word tandem. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Kami nagbibigay lamang ng kasiyahan. At sabi niya, mabuting tao si Migs. Naalala ko yun I remember that post. Nagkausap kami ni Migs nung nawala na si Mai nung gabi. At talagang sincere naman yung kanyang apology na ginawa niya yung lahat. Sabi ko, Migs, at least napasaya mo yung kapatid ko in the last 2 months of her life or years. Masaya naman siya Yun nga lang talaga unexpected yung nangyari kay Mahal. The YouTube Music app has the Expected yung nangyari kay Mahal. Irene, ano ang sakit ni Mahal? So, ang sakit ni Mahal na yan Siya yung mahilig na sipunin, instead na ipinoblow niya, nilulunok niya. So ngayon, yung sikmura, nagbi-bleed. Dagdagan mo pa ng stress. Minsan, pa yan, like matulog, so late din siya kakain. So yung acid niya, dahil malapit yung puso niya, kasi maliit niya, nagsama-sama, ayun, kaya lagi meron siyang acid reflux. Nangangasin na sikmura. She died of what, Irene? May COVID siya, may pneumonia, and plus yung gastro, something like gastro. Ganun. Okay. Nasasaktan ka, Irene, dahil hindi kayo nagkaroon ng pagkakataong magbati? Ito boy, kaya yesterday, kasi isang linggo na siya. Sabi ko, kung pwede lang ibalik yung isang linggo na yun bago yung the day na hindi kami nagkaintindihan. Sana hindi ko na lang sinabi yun. Sana wala akong sinabi, hayaan ko na lang. Maybe, yung bigat na nararamdaman ko, hindi sana ganito. Kasi minahal ko yan Nagkikiyay kami lahat magkakapatid sa kanya. Hindi yan umuwi, nag-aalala kami. Nag-message ako sa kay tita, kumusta si Mahal, anong balita? Andiyan lang yan. Nagmamasid, siguro tumatawa habang tayo nag-uusap. Anong naisabihin mo sa iyong kapatid? Mai, I'm sorry. Hindi ko naman expected. Ang sinabi ko lang naman sa'yo because I love you and I care for you. Pero alam mo naman yan Ikaw, kayong dalawa ni Papa, lagi ko kayong binibiro. Kaya talaga magpaborito nyo isa't isa, lagi na lang kayong magkasama. Ayan, nagkasunuran talaga sila. Paborito ng Papa ko yan Pero ang Papa ko hindi na yan. Okay. Anong mensahe mo para kay Migs Molino? Migs, salamat. Sa huling 2 taon ng buhay ni Mahal, napakasaya niya. Sana hindi ka maging strangers after nito. Kasi ikaw na lang yung huling memories ni Mahal sa amin. I bet yung the last day niya, last week niya sa'yo, I bet yung marami silang good memories. I hope kahit minsan, mag-chat kami, sabihin niya yun, naiisip ni Mahal anong sinasabi ni Mahal tungkol sa amin. Lalo na sa akin kasi suplada nga ako. Which is hindi naman, lang talaga nagkikira ko sa kanya. Kasi for how many years na niloko yan ng iba-ibang tao. Anong dasal mo bilang huling katanungan? Anong dasal mo sa Diyos ngayon, Irene? Panginoon, tanggalin mo yung sakit. Yung miss na masyado kong mamimiss lang dalawa ni Papa. Na pinagsabay pa talaga. Na sana may huli akong may isa pang chance na makita ko sila. Lalo na si Mahal kasi yung huling conversation nga namin hindi maganda. Sana I have one more chance. Sana lang.
bigyan ako ng kapanatagan ng loob, tatanggapin yung sabi wala na sila. Tito Boy, celebrity ng buhay ko yan eh. Irene, maraming salamat at ang aming taos-pusong pakikiramay sa pagpanaw ni Mahal at ng inyong ama. God bless you. Salamat. Maraming Thank you. maraming salamat. Thank you.